Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala sa Jan Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At ngayong araw po ay March 10, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay death. Ano ang tatlong uri ng kamatayan? And ang scripture po natin ngayong araw ay Genesis 2 verse 17. Sabi po dito, "But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die." And sabi po dito na ang death is the Bible speaks of death in three primary ways: spiritual death, physical death, and eternal death. Each type of death reflects the effect of the sin and the consequence of humanity's separation from God. And ang scripture po natin, ang teaching po natin ngayon is the three types of death. Sabi, ang una po is spiritual death, na physically alive but separated from God. Sabi po dito na ito po yung buhay tayo, but yung spiritual natin is separated na or hiwalay na sa ating Panginoong Diyos dahil sa kakagawa natin ng kasalanan at hindi natin kilala sa spiritual natin ng ating Panginoong Diyos. And teaching number 2, physical. The spirit separates from the body. Sabi naman po dito na yung physical death is ito po yung pag namamatay po tayo, ayan po yun, na yung spirit po natin is wala na po sa ating katawan, patay na po. So teaching number 3, internal, final, and internal separation from God. Sabi po dito na ito po yung talaga yung pinaka-final na internal death, ito po yung final na, and internal na separate na tayo sa ating Panginoong Diyos. And application number 1, commune with God daily. Sabi naman po dito na dapat po na lagi po tayo nag-commune sa ating Panginoong Diyos daily, kahit nasa bahay lang po tayo, nagdadasal tayo sa Kanya, nagbabasa tayo ng Bible, ganyan. And application number 2, put your hope in the return of Christ. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin na iput po natin yung paniniwala po natin, yung pag-asa po natin sa pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo. And application number 3, trust Jesus our eternal life. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin na maniwala po tayo at magtiwala po tayo sa ating Panginoong Diyos sa ating internal life. And discussion, since internal death means internal separation from God and internal life is internal connection with God, how does that change the way we commune with God daily? Para po sa akin at para po sa devotion ngayong araw na yung internal death is talaga means nun is nakaseparate na tayo from our God. Pati na rin yung internal life natin is wala nang internal connection with God. But pag tayo po ay magkukommune daily with our God, yung spiritual and physical natin is mas lalakas yung spiritual natin, yung physical natin and yung spiritual natin sa ating Panginoong Diyos, at tayo ay magiging connected na sa ating Panginoong Diyos kapag tayo ay naniwala at naniwala na may pag-asa tayo sa ating Panginoong Hesukristo, pati na rin po sa ating Panginoong Diyos kapag po tayo nagko-commune sa Kanya daily at mas nakikilala natin siya by spiritual and physical. And din lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.